Good day. Pupuntuhan natin ngayon ay marami na kasing tumatawag sa akin na nasasaktan daw sila sa mga sinasabi ko. Ngunit sinusundan rin nila ng tama lang naman yung ginagawa mo. Kasi pinapansin mo yung mga maling gawain ng mga nasa gobyerno. Ano? Ang pasensya, sorry talaga ang mga nasasaktan ko dahil advokasya ko ito. Pag tiningnan mo, alin ang maganda? Yung natutulungan mong naapi o tutulungan mo yung mga hindi nagagampanan ang kanilang trabaho o sabihin natin may korupsyon nangyayari. Ano? Minsan dito sa ating bansa ay tinatangkilik pa nila yung mga nasa gobyerno na nakaupo na maraming pera at sikat, magandang sasakyan, magandang bahay, magandang pamumuhay. Pinupuri pa ng ating kababayan. Hindi nila nakikita kung ano ang nagagawa o kung ano ang ginagawa nung hinahanga natin. Nakakasakit ng damdamin sila. Yung iba nga, ikinamatay na lang dahil nga hindi natutugunan ng gobyerno ang kanilang pangangailangan. Pwede ko bang baguhin kung ito na ang kung ito na yung advokasya ko after my retirement? Masama ba yun? Bawal ba yun? Kasi kanya-kanya tayo ng pananaw na sa buhay after our retirement. Yung iba nakikita ko mga praise the Lord, hallelujah. Ano? Yung iba nakikita ko around the world. Yung iba around the Philippines. Ano? Ako nga, hindi nga ako naka-around the Philippines. Pero marami akong natulungan. Kaya lang, mas marami rin masama ang loob sa akin. Ngayon, para hindi sumama ang loob nyo sa akin, okay, gumawa ng katiwalian na baka makita ko kayo, mapansin kayo, masilig ko kayo. Kaya, pasensya talaga sa mga masagasaan ko. Dahil, hindi ko maalala kung saan ako naggalit ako sa mga kurap na tao. Sa akin palagay, enlisted pa ako nito. Enlisted pa ako nito na pumasok na sa isip ko na galit ako sa corruption. Hindi ko kayang pakainin. Hindi ko kayang mabuhay na ang pera ko ay galing sa hindi ko pinaghirapan o hindi yan ang aking profession. O professional fee o hindi nakaw. Hindi ko kaya yan. Sabi ko nga sa inyo, yung 1,000 nga lang na nanakaw ko sa gobyerno, nakukonsensya ato, hindi ako makatulong. Hindi mawala sa isip ko yan. 1,000 lang yun, ha? Dahil ayaw ko na pag tinignan ako ng mga tao, ay ito yung taong magnanakaw. Hindi nga sinasabi, pero ang tingin sa iyo, ganun na nga eh. So, pero gusto ko talagang makatingin o makabasa na kailangan kong ihinto na itong advokasya ko sa kadahilanang maganda yung kanyang mga plano. Pag-usapan namin kung ihinto ko. Minsan ay pumapasok ko rin sa isip ko na ihinto ko na kasi naapekto na yung pamilya ko eh. Sabi nga ng misis ko, wala na akong panahon sa kanila makipag-usap. Sa inyo na lang ako nakipag-usap.
hawak ang cellphone, ang daming text, ang daming, ginawa akong call center. Kaya kung minsan na-high blood ako sa text. Pasensya kayo ha. Pati pa naman yung mga simple problema, itanong sa akin. Hindi naman nag-iisip sila na ano kaya, busy kaya ako? O baka nakakadagdag ako simple lang naman ito. At saka mayroon tayong YouTube. Doon na lang kayo makinig. Kasi updated naman ako kung may mga bago informasyon. Ngayon, kung may mga informasyon kayo sa iba at wala pa akong pronouncement o wala pa akong balita sa YouTube, ay huwag nyo nang itanong. Ibig sabihin nun, kino-complete ko pang information kung tama ba yung lumalabas na issue o hindi. Ano? So, tulungan nyo ako na hindi may stress. Ha? Tulungan nyo rin ako sa financial kung ako'y nangangailangan katulad nito. Pero meron kaming confidential na gagawin ngayon. Ano? So, kailangan namin ng financial. Pero I will not accept na tulong galing directly bigay sa akin kung hindi idadaan natin sa mga other personnel para witness sila kung saan ko gagamitin ang pera. Ano? So, ganun. Yung mga nasasaktan ko, pasensya kayo. Mga body ko pa yung iba nasasaktan ko. Tumigil na kasi kayo para hindi kayo masaktan ko. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, kung ako patigilin nyo, ay ipag-usapan natin dito sa social media kung tama ba yun na patigilin nyo na lang ako. At kung mali ako, sabi ko nga, ulitin ko na naman. At kung mali yung sinasabi ko, matagal na ako may kaso. Ano? Matagal na ako may kaso. Lahat ng bagay ginagawa ko ay pinag-aaralan ko yan. Pero sabi ng mga ibang matatalino dito, pag may ebidensya ka, mag-file ka sa court. Ha? Isang kernel yun, ha? Abogado pa. Pasensya, pero pag ako nabuhin sa'yo, bakit yung pangalan mo? Ano objective mo para sabihan mo ako ng ganun? Abogado ka eh. Alam mo kung paano mag-file ng case sa korte. Di ba ang abogado, pera ang hinahanap nila? Kasi yan ang professional nila. Pangalawa, alam mo rin kung paano maidepensa ang kaso na mahirap kumuha rin ng mga dokumento. Unless may intruder ka doon na magdudukot ng mga dokumento. Pero kailangan mo ng pera. Saan ako kukuha ng pera? Hindi nga ako magnanakaw eh. Kaya wala akong pera. Alangan naman yung pension mo, gamitin ko. Doon nga kami nagkagalit ng miss ko dahil sa pension mo. Nagagamit sa iba. Ha? So, kaya ko binanggit na naman to, may tumawag sa akin, isang general. Ano? Nagpaalala lang sa akin, pero hindi niya sinabing ihinto ko ito. Ha? Nasa akin daw kung ituloy ko. Dahil yung yung mga negatibong impact sa iyo. At pag naging totoo yung sinasabi mo, yung negatibo na sinasabi against me, ay mawawala yung negative impression sa iyo. So, dapat ituloy ko talaga para maging totoo yung sinasabi ko. Kaya, I'm sorry kako sa lahat ng mga binamangga ko. Para lang naman tayo. Para lang naman tayo Pilipino. Bawat isip kilos ninyo, pinag-aaralan ko rin. Ngayon, kung may pagkademonyong pag-iisip kayo, nasa inyo yan.
Alam na rin ng tao kung sino tinitira ko. Alam na rin kung sino magpababira sa akin. Ha? Alam ko maraming takot eh. Maraming takot humarap dito. Takot mamatay, takot mawalang pensyon. Ay, Diyos ko. Naging sundalo pa tayo. Diyos ko. Uy, Diyos ko. Naging sundalo pa tayo. Pero anyway, kasi pamilya naman ang binibigyan mo ng priority. Kaya hindi ka na nangambala kasi magagambala ka rin. Katulad sa akin, miserable ang buhay ko. Baka kala nyo. Ha? Una, sa pamilya ko kasi wala na daw ako panahon sa kanila. Pero, hindi mawala talaga sa isip ko kung paglalo na may humingin tulong na umiiyak. Sir, namatay na asawa ko. Ako siguro, sir, mamatay na rin ako. Nang hindi ko pa natatanggap ang pinaghirapan niya. Mayroon, anak tumawag sa akin. Sir, namatay lahat ng magulang ko, hindi pa namin natatanggap yung dapat namin matanggap. Diyos ko. Ayaw ko na umulit-ulit ng mga masasakit na salita. Pero binabanggit ko lang ang karanasan ng mga kasama natin. Hindi lang sa pensioner. Lahat ng Pilipino. Yung magnanakaw sa gobyerno. Bakit ganun? Yan ang hindi ko maintindihan. Maraming nagsisimba. Maraming naniniwala sa Panginoon. Pero demonyo naman. Ha? Demonyo naman. Ako, ang aking kaisipan ay para sa Panginoon, kaya ginagawa ko ito. Pero hindi ako nagbabalat kayo magsimba. Baliktad rin man ang mundo, Katoliko pa rin ako. Although binabatikos ko ang Katoliko. Ang ibang pari. Dahil alam ko ng karakteristik ng mga pari o ng mga pastor na sinasabi natin. Di ba galit si Pangulong Digong dyan? Sa pastor, ganun rin. Kasi pag magaling ka magsalita, ang dami humanga sa'yo. Now, kung sinamantala mo yan, eh talagang madidemonyo ka rin. Ha? So, kung decision yung dalawa yan at walang masasaktan, okay lang yan. Ha? Pero kung baliktarin mo ang sitwasyon nung pinagsamahan nyo, okay, maganda. Kalaunan, nasilaw sa pera, kalaunan, nagamit sa politika, kalaunan, nagalit ka, babaliktarin mo ngayon ang kwento. Iyon ang demonyo rin. Ano? So, tapos na tayo sa religion, ano? Okay, so much for that. Ako'y naghihingi ng pasensya, sorry, sa mga nasaktan ko. Ang pinoprotektahan ko lang ang sambayanang Pilipino at ang ating bayan. Yun lang yung ginagawa ko. Mga kababayan ko, mga kabaro ko, pasensya kayo kung nasaktan ko kayo. Kung nag-usap-usap man kayo magkakaibigan, magkakasama, na itong gunggong na mitar na ito, lagi tayong tinitira. Tumigil kayo. Tumigil na kayo. Or, kung mayroon pa kayo dapat aksyonan na agad para manahimik ako. Ganun lang kasimple. Okay, salamat. Nagsusubaybay ang ating Panginoon. Maraming salamat.